Mga kaganapan sa huling araw Kabanata 16, ang pagsara ng probation. Walang alam kung kailan magsasara ang probation. Hindi ipinahayag sa atin ng Diyos ang oras kung kailan magsasara ang mensaheng ito o kung kailan magtatapos ang pagsubok. Ang mga bagay na ibinunyag ay tatanggapin natin para sa ating sarili at para sa ating mga anak. Ngunit huwag nating hangarin na malaman ang mga bagay na inilihim sa mga kapulungan ng makapangyarihan sa lahat. Dumating sa akin ang mga liham na nagtatanong sa akin kung mayroon akong anumang espesyal na liwanag tungkol sa oras kung kailan magsasara ang pagsubok, at sinasagot ko na ito lamang ang mensaheng dapat kong dalhin, na ngayon ay oras na para magtrabaho habang tumatagal ang araw, sapagkat darating ang gabi, kung saan walang sinuman ang makapagtrabaho. Nauuna ang pagpapatupad ng batas sa linggo sa pagsara ng probation. Malinaw na ipinakita sa akin ng Panginoon na ang larawan ng halimaw ay mabubuo bago magsara ang pagsubok, sapagkat ito ang magiging dakilang pagsubok. Tingnan ang nakaraang kabanata, kung saan ang dakilang pagsubok para sa mga tao ng Diyos ay ipinakita bilang pagpapatupad ng batas sa linggo, para sa mga tao ng Diyos, kung saan ang kanilang walang hanggang tadhana ay magpapasya. Ano ang larawan sa hayop? At paano ito mabubuo? Ang imahen ay ginawa ng halimaw na may dalawang sungay, at isang larawan sa halimaw. Tinatawag din itong imahe ng halimaw. Ang halimaw na may dalawang sungay sa Apokalipsis Kapitulo 13 versikulo 11 hanggang 17 ay gumagawa ng isang imahe sa halimaw na inilalarawan sa Apokalipsis Kapitulo 13 versikulo 1 hanggang 10. Pagkatapos upang malaman kung ano ang hitsura ng imahe at kung paano ito mabubuo, dapat nating pag-aralan ang mga katangian ng halimaw mismo, ang papasya. Nang ang unang iglesia ay naging tiwali sa pamamagitan ng pagtalikod sa pagiging simple ng ebanghelyo at pagtanggap ng mga pag-anong seremonya at kaugalian, nawala sa kanya ang espiritu at kapangyarihan ng Diyos, at upang makontrol ang budi ng mga tao, humingi siya ng suporta ng sekular na kapangyarihan. Ang resulta ay ang kapapahan, isang simbahan na kumokontrol sa kapangyarihan ng estado, at ginamit ito upang isulong ang kanyang sariling mga layunin, lalo na para sa parusa ng heresy. Upang ang Estados Unidos ay makabuo ng isang imahe ng hayop, ang kapangyarihan ng relihiyon ay dapat na kontrolin ng pamahalaang sibil na ang autoridad ng estado ay gagamitin din ng simbahan upang maisakatuparan ang kanyang sariling mga layunin. Ang larawan sa hayop ay kumakatawan sa anyo ng apostatang Protestantismo na mabubuo kapag ang mga simbahang protestante ay humingi ng tulong sa kapangyarihang sibil para sa pagpapatupad ng kanilang mga dogma. Nagsasara ang probation kapag tapos na ang pagbubuklod. Bago tayo pumasok dito, sa panahon ng kaguluhan, lahat tayo ay tumanggap ng tatak ng buhay na Diyos. Pagkatapos ay nakita ko ang apat na anghel na tumigil sa paghawak sa apat na hangin. At nakita ko ang tagutom, salot at tebak, ang bansa ay bumangon laban sa bansa, at ang buong mundo ay nasa kaguluhan. Nakita ko ang mga anghel na nagmamadaling nagparot-par ito sa langit. Isang anghel na may tinta ng manunulat sa kanyang tagiliran ang bumalik mula sa lupa at nagulat kay Jesus na ang kanyang gawain ay tapos na, at ang mga banal ay binilang at tinatakan. Pagkatapos ay nakita ko si Jesus, na naglilingkod sa harap ng kaban na naglalaman ng 10 utos, na inihagis ang insensaryo. Itinaas niya ang kanyang mga kamay, at sa malakas na boses ay nagsabi, tapos na. Isang sandali na lamang, kumbaga, nananatili pa. Ngunit habang ang bansa ay umaatindig laban sa bansa at kaharian laban sa kaharian, wala na ngayong pangkalahatang pakikipag-ugnayan. Sa ngayon ang apat na hangin ay pinipigilan hanggang ang mga lingkod ng Diyos ay metatikan sa kanilang mga noo. Pagkatapos ang mga kapangyarihan ng lupa ay magpupulong ng kanilang mga puwersa para sa huling malaking labanan. Isang anghel na bumabalik mula sa lupa ay nagpahayag na ang kanyang gawain ay tapos na, ang huling pagsubok ay dinala sa mundo, at lahat ng nagpatunay sa kanilang sarili na tapat sa mga banal na tuntunin ay nakatanggap ng tatak ng buhay na Diyos. Pagkatapos ay itinigil ni Jesus ang kanyang pamamagitan sa santuwaryo sa itaas. Itinaas niya ang kanyang mga kamay, at sa malakas na boses ay nagsabi, tapos na. Ang probation ay matatapos ng biglaan, hindi inaasahan. Nang huminto si Jesus sa pagsusumamo para sa tao, ang mga kaso ng lahat ay napagpasyahan magpakailanman. Magsasara ang probation, ang mga pamamagitan ni Kristo ay tumigil sa langit. Sa wakas, ang oras na ito ay biglang dumating sa lahat,
at yaong mga nagpabe na linisin ang kanilang mga kaluluwa sa pamamagitan ng pagsunod sa katotohanan ay natagpuang natutulog. Kapag natapos na ang proboscion, darating ito bigla, nang hindi inaasahan, sa panahon na hindi natin inaasahan. Ngunit maaari tayong magkaroon ng malinis na record sa langit ngayon, at alam nating tinatanggap tayo ng Diyos. Kapag ang gawain ng paghuhusga sa pagsisiyasat ay nagsara, ang kapalaran ng lahat ay napagpasyahan na para sa buhay o kamatayan. Ang pagsubok ay natapos sa maikling panahon bago ang pagpapakita ng Panginoon sa mga ulap ng langit. Bago ang baha, pagkatapos na pumasok si Noe sa arka, isinara siya ng Diyos, at isinara ang mga masasama, ngunit sa loob ng 7 araw ang mga tao, na hindi alam na ang kanilang kapahamakan ay naayos na, ay nagpatuloy sa kanilang pabaya, mapagmahal sa kasiyahang buhay, at tinutuya ang mga babala ng nalalapit na paghuhukom. Gayon, sabi ng tagapagligtas, magiging gayon din ang pagparito ng anak ng tao, Mateo Kapitulo 24 versikulo 39. Tahimik, na hindi napapansin bilang magnanakaw sa hating gabi, ay darating ang mapagpasyang oras na nagmamarka ng pag-aayos ng kapalaran ng bawat tao, ang huling pag-urong ng alok ng awa sa mga taong nagkasala. Habang ang tao ng negosyo ay abala sa paghahangad ng pakinabang, habang ang mahilig sa kasiyahan ay naghahanap ng indulhensya, habang ang anak na babae ng fashion ay nag-aayos ng kanyang mga palamuti, maaaring sa oras na iyon ang hukom ng buong lupa ay magsasabi ng pangungusap, ikaw ang sining ay tinimbang sa timangan, at nakitang kulang, Daniel Kapitulo 5 versikulo 27. Aktibidad ng tao pagkatapos ng pagsara ng probation. Ang matuwid at masasama ay mabubuhay pa rin sa lupa sa kanilang mortal na kalagayan, ang mga tao ay magtatanim at magtatayo, kakain at iinom, lahat ay walang kamalay-malay na ang pangwakas, hindi na mababawi na desisyon ay binibigkas na sa santuwaryo sa itaas. Kapag ang hindi na mababawi na pasya ng santuwaryo ay naipahayag na, at ang tadhana ng mundo ay naayos na magpakailanman, hindi ito malalaman ng mga naninirahan sa lupa. Ang mga anyo ng relihiyon ay ipagpapatuloy ng isang tao kung saan ang Espiritu ng Diyos ay sa wakas ay inalis, at ang Satan ikong kasigasigan kung saan ang prinsipe ng kasamaan ay magbibigay inspirasyon sa kanila para sa pagsasakatuparan ng kanyang masamang mga plano, ay magtataglay ng anyong sigasig para sa Diyos. Ang trigo at mga pangsirang damo ay lumalagong magkakasama hanggang sa pag-aani. Sa pagtupad ng mga tungkulin sa buhay, ang matuwid ay hanggang sa huli ay madadala sa pakikipag-ugnayan sa mga hindi makadiyos. Ang mga anak ng liwanag ay nakakalat sa mga anak ng kadiliman, upang ang kaibahan ay makita ng lahat. Ipinahayag ni Kristo na pagdating niya ang ilan sa kanyang naghihintay na mga tao ay magsasagawa ng mga transaksyon sa negosyo. Ang iba ay maghahasik sa bukid, ang iba ay mag-aani at mag-iipon sa pag-aani, at ang iba ay pogiling sa hilingan. Nagpapatuloy ang kawalang paniniwala at mga bawal na kasiyahan. Ang pag-aalinlangan at ang tinatawag na agham ay may malaking antas na nagpapahina sa pananampalataya ng mundong Kristiyano sa kanilang mga Biblia. Ang kamalian at mga pabula ay malugod na tinatanggap, upang kanilang ituloy ang landas ng pagpapakasaya sa sarili at hindi mabahala, sapagkat sila ay nagsisikap na huwag panatilihin ang Diyos sa kanilang kaalaman. Sinasabi nila, bukas ay magiging gaya ng araw na ito at higit na sagana. Ngunit sa gitna ng kanilang kawalan ng pananampalataya at walang Diyos na kasiyahan ay narinig ang sigaw ng arkanghel at ang trumpeta ng Diyos. Kapag ang lahat ng bagay sa ating mundo ay abalang aktibidad, nalubog sa makasariling ambisyon para sa pakinabang, si Jesus ay darating bilang isang magnanakaw. Kapag ang nag-aangking bayan ng Diyos ay nakikiisa sa mundo, namumuhay ayon sa kanilang pamumuhay, at nakikiisa sa kanila sa ipinagbabawal na kasiyahan, kapag ang luho ng mundo ay naging luho ng simbahan, kapag tumutunog na ang mga kampana ng kasal, at ang lahat ay umaasa sa maraming taon ng makamundong kasaganaan, kung gayon, bigla-bigla habang kumikislap ang kidlat mula sa langit, ay magwawakas ang kanilang maliwanag na mga pangitain at mapanlinlang na pag-asa. Ang mga lalaki ay ganap na abala sa negosyo. Nang babalaan ni Lot ang mga miyembro ng kanyang pamilya tungkol sa pagkawasak ng Sedoma, hindi nila pinakinggan ang kanyang mga salita, ngunit tiningnan siya bilang isang panatikong mahilig. Ang pagkawasak na dumating ay natagpuan silang hindi handa. Ganito ang mangyayari pagdating ni Kristo, ang mga magsasaka, mga ngalakal, abogado, mga ngalakal, ay lubusang abala sa negosyo,
at sa kanila ang araw ng Panginoon ay darating bilang isang silo. Kapag ang mga ministro, magsasaka, mga ngalakal, abogado, dakilang tao at sinasabing mabubuting tao ay sumigaw, kapayapaan at kaligtasan. Dumarating ang biglaang pagkawasak. Iniulat ni Lucas ang mga salita ni Kristo, na ang araw ng Diyos ay dumarating bilang isang silo, ang anyo ng isang hayop na gumagala sa kakahuyan para mahuli, at narito, bigla siyang nahuli sa nakatagong silo ng mga ngaso. Kapag ang mga lalaki ay tahimik, puno ng libangan, nasisipsip sa pagbili at pagbebenta, pagkatapos ay ang magnanakaw ay lumalapit na may palihim na pagtapak. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Ang mga pinuno ng relihiyoso ay magiging puno ng optimism. Kapag ang pangangatwiran ng pilosopiya ay nag-alis ng takot sa mga paghatol ng Diyos, kapag ang mga guro ng relihiyon ay nagtuturo sa mahabang panahon ng kapayapaan at kasaganaan, at ang mundo ay nasisipsip sa kanilang mga pag-ikot ng negosyo at kasiyahan, pagtatanim at pagtatayo, piging at pagsasaya, tinatanggihan ang Diyos, mga babala at panunuya sa kanyang mga mensahero, kung magkagayoy ang biglaang pagkawasak ay darating sa kanila, at hindi sila makakatakas. Dumating kapag ito ay maaaring, ang araw ng Diyos ay darating nang hindi nalalaman ng mga hindi maka-Diyos. Kapag ang buhay ay nagpapatuloy sa hindi nagbabagong pag-ikot nito, kapag ang mga tao ay nasisipsip sa kasiyahan, sa negosyo, sa trapiko, sa paggawa ng pera, kapag pinalalaki ng mga pinuno ng relihiyon ang pag-unlad at kaliwanagan ng daigdig, at ang mga tao ay nahihilo sa isang huwad na katiwasayan, kung gayon, kung paanong ang hating gabi na magnanakaw ay nagnanakaw sa loob ng hindi nababantayang tahanan, gayon din ang biglaang pagkawasak sa mga pabaya at hindi maka-Diyos, at hindi sila makakatakas. Ipinahihinuhan ni Satanas na nagsara na ang probation. Sa panahon ng kabagabagan ay hinihimok ni Satanas ang masasama, at pinalibutan nila ang bayan ng Diyos upang sirain sila. Ngunit hindi niya alam na ang patawad ay nakasulat sa tapat ng kanilang mga pangalan sa mga aklat ng langit. Kung paanong inimpluwensyahan ni Satanas si Esau na humakbang laban kay Jacob, gayon din ay hihikayatin niya ang masasama na lipulin ng bayan ng Diyos sa panahon ng kabagabagan. Nakita niya na ang mga banal na anghel ay nagbabantay sa kanila, at ipinahihiwatig niya na ang kanilang mga kasalanan ay pinatawad, ngunit siya ay hindi alam na ang kanilang mga kaso ay napagdesisyonan sa santuwaryo sa itaas. Isang taggutom para sa salita. Yaong mga hindi ngayon pinahahalagahan, pinag-aaralan, at lubos na pinahahalagahan ang salita ng Diyos na binigkas ng kanyang mga lingkod ay magkakaroon ng dahilan upang magdalamhati ng mapait pagkatapos. Nakita ko na ang Panginoon sa paghatol ay lalakad sa lupa sa pagtatapos ng panahon, magsisimulang bumagsak ang mga nakakatakot na salot. Kung magkagayo yaong mga humahamak sa salita ng Diyos, yaong mga walang gaanong pinapahalagahan ito, ay gagagala mula sa dagat hanggang sa dagat, at mula sa hilagan hanggang sa silanganan, sila'y tatakbo ng Perut Par ito upang hanapin ang salita ng Panginoon, at hindi masusumpungan. Amos Kapitulo 8 versikulo 12. Isang taggutom ang nasa lupain para marinig ang salita. Wala nang panalangin para sa masasama. Ang mga ministro ng Diyos ay nagawa na ang kanilang huling gawain, nag-alay ng kanilang mga huling panalangin, ibuhos ang kanilang huling mapait na luha para sa isang suwail na simbahan at isang di maka-Diyos na mga tao. Ang kanilang huling solemna na babala ay ibinigay na. Oo, kung gayon kung gaano kabilas ang mga bahay at lupain, ang mga dolyar na kinulit na itinago at mahigpit na hinawakan, ay ibibigay para sa ilang kaliwan ng mga nagpahayag ng katotohanan at hindi na isabuhay ito, para maipaliwanag ang daan ng kaligtasan, o marinig ang isang salita na may pag-asa o isang panalangin o isang pangaral mula sa kanilang mga ministro. Ngunit hindi, dapat silang magutom at mauho sa walang kabuluhan, ang kanilang uhaw ay hindi mapawi, walang kaliwan na makukuha nila. Ang kanilang mga kaso ay napagpasyahan at walang hanggan na naayos. Ito ay isang nakakatakot, kakilakilabot na oras. Sa panahon na ang mga paghatol ng Diyos ay bumabagsak ng walang awa, o, kung gaano kainggit sa masasama ang posisyon ng mga naninirahan, sa lihim na dako ng kataas-taasan, ang pabilyon kung saan itinatago ng Panginoon ang lahat ng nagmamahal sa Kanya at sinunod ang Kanyang mga utos. Ang kapalaran ng mga matuwid ay talagang nakakainggit sa panahong iyon para sa mga nagdurusa dahil sa kanilang mga kasalanan. Ngunit ang pinto ng awa ay sarado sa masasama.
Wala ng mga panalangin ang ihahandog para sa kanila pagkatapos ng pagsubok. Hindi posible ang paglipat ng karakter. Darating ang Panginoon sa kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Ito ay magiging kanyang gawain na gumawa ng ganap na paghihiwalay sa pagitan ng matuwid at masasama. Ngunit ang langis ay hindi maaaring ilipat sa mga sisidlan ng mga wala nito. Kung magkagayon ay matutupad ang mga salita ni Kristo, dalawang babae ang magkakasamang pagiling, ang isa ay kukunin, at ang isa ay iiwan. Dalawang lalaki ang nasa parang, kukunin ang isa, at iiwan ang isa. Ang matuwid at masasama ay dapat na magkakasama sa gawain ng buhay. Ngunit binabasa ng Panginoon ang karakter. Nakikilala niya kung sino ang masunuring mga anak, na gumagalang at nagmamahal sa kanyang mga utos. Isang solemn na bagay ang mamatay, ngunit isang mas solemn na bagay ang mabuhay. Bawat isipan at salita at gawa ng ating buhay ay muling magkikita. Kung ano ang ginagawa natin sa ating sarili sa panahon ng pagsubok, na dapat tayong manatili hanggang sa kawalang hanggan. Ang kamatayan ay nagdudulot ng pagkalusaw sa katawan, ngunit walang pagbabago sa pagkatao. Ang pagdating ni Kristo ay hindi nagbabago sa ating mga karakter, inaayos lamang nito ang mga ito magpakailanman lampas sa lahat ng pagbabago. Ang isa pang probation ay hindi makakumbinsi sa masasama. Dapat nating gawin ang pinakamahusay sa ating kasalukuyang mga pagkakataon. Wala nang iba pang pagsubok na ibibigay sa atin upang makapaghanda para sa langit. Ito ang ating tanging at huling pagkakataon na bumuo ng mga karakter na babagay sa atin para sa hinaharap na tahanan na inihanda ng Panginoon para sa lahat ng sumusunod sa kanyang mga utos. Isang solemn na bagay ang mamatay, ngunit isang mas solemn na bagay ang mabuhay. Bawat isipan at salita at gawa ng ating buhay ay muling magkikita. Kung ano ang ginagawa natin sa ating sarili sa panahon ng pagsubok, na dapat tayong manatili hanggang sa kawalang hanggan. Ang kamatayan ay nagdudulot ng pagkalusaw sa katawan, ngunit walang pagbabago sa pagkatao. Ang pagdating ni Kristo ay hindi nagbabago sa ating mga karakter, inaayos lamang nito ang mga ito magpakailanman lampas sa lahat ng pagbabago. Ang isa pang probation ay hindi makakumbinsi sa masasama. Dapat nating gawin ang pinakamahusay sa ating kasalukuyang mga pagkakataon. Wala nang iba pang pagsubok na ibibigay sa atin upang makapaghanda para sa langit. Ito ang ating tanging at huling pagkakataon na bumuo ng mga karakter na babagay sa atin para sa hinaharap na tahanan na inihanda ng Panginoon para sa lahat ng sumusunod sa kanyang mga utos. Hindi magkakaroon ng pagsubok pagkatapos ng pagdating ng Panginoon. Ang mga nagsasabi na magkakaroon ay nalinlang at naliligaw. Bago dumating si Kristo, ang isang kalagayan ng mga bagay ay iiral na gaya ng umiiral bago ang baha. At pagkatapos na magpakita ang tagapagligtas sa mga alapaap ng langit ay wala nang bibigyan ng isa pang pagkakataon na magtamo ng kaligtasan. Ang lahat ay gumawa ng kanilang mga desisyon. Lahat ay susubok at susubukan ayon sa liwanag na mayroon sila. Yaong mga tumalikod mula sa katotohanan patungo sa mga pabula ay hindi maaaring humanap ng pangalawang pagsubok. Hindi magkakaroon ng temporal na milenyo. Kung, pagkatapos na dalhin ng banal na espiritu ang pananalig sa kanilang mga puso, nilalabanan nila ang katotohanan at ginagamit ang kanilang impluwensya upang harangan ang daan upang hindi ito matanggap ng iba, hindi sila kailanman makumbinsi. Hindi nila hinanggad ang pagbabago ng pagkatao sa pagsubok na ibinigay sa kanila, at hindi sila bibigyan ni Kristo ng pagkakataon na muling tumawid sa lupa. Ang desisyon ay isang pangwakas. Dito nagtatapos ang Kabanata 16. Para updated ka sa susunod na mga kabanata ay huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel Renilab TV, mag-like na at mag-share sa ating mga video. Maraming salamat po.